Ata, birthday ko ngayon. Pumati naman, oh. Nilipas din yan, kuya. Mula sa lansangan, naging milyonaryo. Binigyan ng bahay, lupa at milyon-milyong alahas ng mga sikat na vlogger. Pero bakit nga ba sa isang iglap, bumagsak at naghirap ulit si Diwata? At ano ang totoong dahilan kung bakit nagbago ang kanyang pag-uugali ngayon? Kaibigan, nakasubscribe ka na ba? Dahil kung hindi pa, mag-subscribe ka na kung gusto mo ng ganitong klaseng content. Hindi madali ang naging simula ng buhay ni Deo Balbuena o mas kilala ng buong Pilipinas bilang si Diwata. Bago natin siya nakitang nakatayo sa harap ng malalaking kawa ng pares, dumaan muna siya sa matinding pagsubok na pumatay halos sa kanyang pag-asa. Laki sa hirap, naranasan ni Diwata ang matulog sa kalsada at tratuhing mababa ng lipunan. Walang permanenteng tirahan, walang kasiguraduhan kung may kakainin sa susunod na araw. Sa Maynila, ginawa niya ang lahat ng disenteng trabaho para lang mabuhay. Mula sa pagtitinda ng maliliit na gamit hanggang sa pagiging kargador sa kalsada. Ngunit sa gitna ng matinding kahirapan, may isang pangarap si Diwata. Ang makabangon at magkaroon ng sariling negosyo na magpapakain sa kanya at magbibigay ng disenteng buhay. Dito niya naisipang magtayo ng isang maliit na parisan sa gilid ng kalsada. Simpleng kariton, ilang bangko, at mainit na sabaw na abot kaya para sa mga ordinaryong manggagawa. Hindi inasahan ni Diwata na ang kanyang tinaguriang Pares Overload na nagkakahalaga ng 100 pesos na may unli sabaw, unli kanin at libreng soft drinks ay magiging sanhi ng kanyang mabilis na pagsikat. Dahil sa kanyang natatanging personalidad, mabilis na pananalita at ang hindi mapantayang sulit na alok sa pares, nagsimulang dumagsa ang mga tao. Mula sa mga tricycle driver hanggang sa mga vloggers, pinalibutan ang kanyang maliit na pwesto. At dahil sa kapangyarihan ng social media, mabilis na kumalat ang video ni Diwata Pares sa iba't ibang social media platforms. Biglang pumasok ang mga sikat na vloggers at content creators. Lahat ay gustong makipag-collab, lahat ay gustong matikman ang kanyang pares, at lahat ay gustong itampok ang kanyang kwento. Dito na nagsimulang bumuhos ang hindi maipaliwanag na biyaya sa buhay ni Diwata. Sa bawat pagbisita ng mga malalaking vlogger, tila ba Pasko araw-araw sa parisan ni Diwata. Dala ang tulong ng mga internet personalities at sponsors. Unti-unting nabago ang buhay ng dating walang-wala. Binigyan siya ng tulong pinansyal, mga sobrang naglalaman ng libu-libong piso, mga puhunan para mapalaki ang kanyang negosyo. Hindi lang yan, nabiyayaan din siya ng sariling bahay at lupa na dating pangarap lang sa gitna ng kanyang pagtulog sa kalsada. Nang madaanan ng kanyang pwesto, makikita mo na si Diwata na nakasuot ng makakapal at kumikinang na ginto, mga kwintas, singsing, at braso na tila simbolo ng kanyang tagumpay laban sa kahirapan. Naging kilalang brand ang Diwata Pares Overload. Nagkaroon siya ng mga empleyado, nakabili ng mga sasakyan at naging ganap na milyonaryo sa loob lamang ng maikling panahon. Para sa marami, si Diwata ang nag-iisang example ng rags to riches. Ngunit sabi nga nila, kapag nasa tuktok ka na, mas malakas ang hangin na pwedeng humampas sa'yo. Sa mabilis na pag-angat ni Diwata, mabilis din ang pagdating ng mga pagsubok. Nagsimulang umusbong ang mga reklamo mula sa ilang mga customer at tagahanga. Ang dating masayahin at palabang personalidad ni Diwata ay pinalitan di umano ng pagsusungit, matatalim na salita at kawalan ng pasensya sa mga taong pumipila ng matagal. Naging issue ang sanitation at kalidad ng kainan, pati na rin ang pagtrato sa ilang mga empleyado at vloggers na gustong kumuha ng litrato. I don't care. Wala akong pakialam sa inyo. Kung basher kayo, basher is basher. Kasi, tandaan nyo yan. At the end of the day, kahit katiting sa buhay ko, wala kayong naitulog para mag-tiktok ko sa inyo. Dahil sa mga kumalat na negatibong video, unti-unting nagsawa ang publiko. Ang dating napakahabang pila ay nagsimulang umikli.
ang mga dating vloggers na sumusuporta ay unti-unting lumayo. Dumating din ang mga problema sa lisensya, pwesto at mga legal na usapin na nagdulot ng malaking hinto sa kanyang operasyon. Ang perang kinita at mga naipundar ay unti-unting nabawasan dahil sa mataas na gasto sa operasyon at kawalan ng sapat na kita. Muling naramdaman ni Diwata ang lamig ng kawalan. Ang mga mamahaling gamit at ari-arian ay hindi naging sapat para tapalan ang kawalan ng customer. Nabaon sa mga babayaran, nagmahal ang mga bilihin at ang kanyang negosyo ay halos malugi. Sa mga sandaling ito, napilitang humarap si Diwata sa salamin ng katotohanan. Narealize niya na ang katanyagan at yaman ay mabilis na mawala kung hindi ito sasabayan ng tamang pag-uugali, pagpapakumbaba at pagpapahalaga sa mga taong naging dahilan ng kanyang pag-angat. Ito ay ang kanyang mga customers. Naranasan niyang muli ang matinding takot. Ang takot na bumalik sa dating kinaroroonan sa kalsada. Ang takot na mawala ang lahat ng kanyang pinagpaguran dahil lamang sa sariling pagkakamali. Dito nagpasya si Diwata na kailangan niyang magbago. Hindi nagtapos ang kwento ni Diwata sa kanyang pagbagsak. Sa halip na sumuko, pinili niyang bumangon ng may bagong pananaw sa buhay. Isang malaking pagbabago sa pag-uugali ang ipinakita ni Diwata sa kanyang pagbabalik. Ang dating mainiti ng ulo at mabilis magalit ay naging mas maawain, palabati at nakangiti sa bawat customer na lumalapit. Natuto siyang makinig sa mga kritisismo, inayos ang kalinisan ng kanyang kainan at mas pinagbuti ang serbisyo at lasa ng kanyang parisan. Nakita ng mga tao ang kanyang matinding pagsusumikap na magbago. Hindi na lang ito tungkol sa kita o sa pagiging sikat. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa tiwala ng tao. Dahil sa pinakita niyang pagpapakumbaba at totoong pagbabago, unti-unting nagbalikan ang mga customers. Marami ang nagpatawad at muling sumuporta sa kanyang parisan dahil nakita nila ang isang taong marunong tumanggap ng pagkakamali at handang magbago para sa mas mabuting kinabukasan. Nagpapapicture na ako ngayon at nag-entertain na ngayon ako ng mga vloggers, mga customer at hindi na ako nakasimangot. Ang kwento ni Diwata ay hindi lang simpleng kwento ng isang nagtitinda ng pares. Ito ay isang paalala sa ating lahat na ang tagumpay ay hindi lang sinusukat sa dami ng pera, laki ng bahay o dami ng alahas na mayroon ka. Ang totoong tagumpay ay kung paano ka mananatiling nakatapak sa lupa kahit nasa tuktok ka na. Naranasan man niya ang maghirap, yumaman, bumagsak at muling bumangon, napatunayan ni Diwata na walang pagkakamali na hindi kayang ireforma ng tunay na pagpapakumbaba at pagsusumikap. Kayo mga idol, ano ang pananaw nyo sa naging pagbabago at pagbangon muli ni Diwata? Naniniwala ba kayo na nararapat siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon ng publiko? O sa tingin nyo ba ay mahirap na ibalik ang dating sigla ng kanyang parisan? I-comment nyo ang inyong saloobin sa ibaba. Babasahin ko iyan. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang i-like at share ang video na ito. Hanggang sa susunod na video, magkita-kita ulit tayo.